napakataas ng gasolina ngayon at diesel ngayong panahon na to. Paano ba naapektuhan yung negosyo natin or yung mga negosyanteng maliliit or micro-entrepreneur dito sa Pilipinas sa biglaang pagtaas ng gasolina or diesel? Yes, yan ang pag-uusapan natin ngayon. By the way, ako pala si Handy Maimot, isang entrepreneur at isang negosyante ng mga ilang taon na. Ang negosyo natin ay walang iba kundi saging. Pero bago lahat, may ikukwento lang ako sa inyo. Yes. Since nung nakaraang pandemya, nung COVID, nung 2020-21, nung time na yon, kahit lockdown, walang nakakabiyahe, pera lang sa mga perishable goods. Isa ako doon sa nakakabiyahe kasi saging yung natin perishable goods yung paninda natin. Nung lockdown, bumabiyahe ako noon. At sobrang baba ng gasolina. Yung diesel noon umabot pa ng 30 ang litro. Diesel Minsan pa 29. Meron pang nagtitinda ng mga gasoline station na 29. Nung time na yon, ang ganda ng kitaan, gawa ng maliit yung expenses. At sa mabili talaga yung saging nung panahon na yun kasi goods siya. Kailangan siya ng tao. Isa sa mga needs ng tao. Bumaba ang diesel noon, gawa ng walang bumabiyahe na sasakyan sa panahon na yun. Wala masyado, kukunti. Kasi lockdown. Pero ngayong panahon na to, sobrang taas. Umabot na ng 100. Lampas. So ang tanong, paano na lang tayong mga micro-entrepreneur, yung mga maliliit na negosyo? So apektado talaga tayo. Kasi sobrang taas ng diesel expenses. Kaya ngayong panahon na to, tiyagaan na lang. Tiyagaan na lang na makapagpatuloy pa yung mga negosyo natin. Kahit sobrang ang laki ng expense, medyo mahirap. Hindi titigil dahil tayo yung mga entrepreneur. Kaya laban lang. May kasabihan nga, kung may crisis, may mga opportunity lalabas din dyan. May mga oportunidad na magaganda ang lalabas dyan. Kaya yan ang antayin natin. Laban tayong mga micro-entrepreneur dito sa Pilipinas. Kasi naniniwala ako, tayo ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Tayo yung mga nagninegosyo, kahit maliit pa tayo ngayon, mangarap tayo ng malaki. Huwag tayong tumigil na mangarap na lumaki pa or malaking pangarap para sa future ng ating bansa. Yes. At sinishare ko tong ganitong video kasi naniniwala ako na tayong mga micro-entrepreneur is tayo yung nakakita ng problema sa Pilipinas. Kasi tayo yung medyo naaapektuhan pag once na may mali sa gobyerno or sa paligid natin, tayo yung nakakita ng problema. So, kaya laban lang tayo para sa pagbabago ng ating bansang Pilipinas. Kung ngayon lang kayo nakapanood ng video ko, please follow and like, heart naman po sa video ko to. At follow for more videos. At ako nga pala si Handy Maimot, isang entrepreneur at nagsasabing lahat ng nangyayari sa buhay natin ay plano ng Panginoon yan. At gusto ng Panginoon na mas magandang buhay pa ang ibibigay sa atin. Hanggang dito ako. Bye-bye. God bless.